Last month, nung na-diagnose si Aiden, nung sinabi ng doctor na meron siyang autism, na pasok siya sa autism spectrum disorder, I think I think that was the lowest point of my life. Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, share ko sa inyo yung mga early signs na nakita ko kay Aiden. I'm sure maraming mommy sa inyo na nag-aabang sa video ko na to kasi marami nagme-message sa akin and tinatanong nga kung ano yung mga napansin ko, kung ano yung mga red flags, kung ano yung mga unusual things na nakita ko kay Aiden para mag-decide ako na ipa-check siya sa isang developmental pediatrician. Before we start, gusto ko lang sabihin sa inyo, disclaimer lang po na hindi naman porket nakitaan nyo yung anak nyo ng isa or dalawang bagay sa mga sasabihin ko, sa mga isi-share ko, ay ibig sabihin, meron na ding ASD yung anak nyo. Mas maganda pa rin na i-observe nyo mabuti and ipa-check sila sa mga professional, sa pediatrician or mas maganda na rin sa developmental pediatrician. So, let's start. Number 1 na napansin ko kay Aiden is less eye contact. Meron naman siya mga eye contact, pero hindi ganun kadalas. Kaya nung napansin ko yon na hindi ganun ka-consistent yung eye contact niya, napansin ko na nakikipag-eye contact lang siya sa akin kapag nagpe-play kami. So, ang ginawa ko is more playtime. Lalo na pag nandun kami sa loob ng tent niya, gustong-gusto niya kasi na nagpe-play kami dun sa loob ng tent. So, napansin ko na madalas siyang nakatingin sa akin. And then, ang ginawa ko, so yun, lagi ko siyang nilalaro dun sa loob ng tent. Tapos, kapag tinitingnan niya ako, lagi ko siyang pinipraise. Sinasabi ko sa kanya na, thank you for looking at mommy, good looking, ganyan, good job na tinitingnan mo si mommy, ganyan. Kasi nga, parang si Aiden kasi napansin ko gusto niya na pinipraise siya. Tapos lalo na pag sinabi ko na good job, well done, mga ganyan, yung nagbe-very good ako, yay, ganyan, yung nagkaklap ako na hands na ganyan na pinapraise ko siya, gusto niya, napapasmile siya. So, yon. So, sa amin ng daddy niya, tapos kay mama, nakikipag-eye contact siya. Feeling ko din kasi pag wala pa yung trust, pag hindi pa nabibuild yung trust katulad sa mga strangers, hindi siya nakikipag-eye contact talaga. Pero sa amin, nakikipag-eye contact siya. Number 2 na napansin ko kay Aiden is, hindi siya nagre-respond sa pangalan niya. Like, pag tinawag mo siya sa pangalan niya, like pag tinawag mo Aiden, hindi siya basta-basta lumilingon or tumitingin. May mga times na lilingon siya, pero mas madalas yung hindi. Lalo na pag meron siyang ginagawa like nanonood ng TV or nagpe-play or basta may ginagawa siya, hindi mo siya mapapalingon sa'yo. Siguro mas mapapalingon mo pa siya pag sinabi mo sa kanya na let's go or bye, ganyan. Kasi alam niya aalis pag ganon. Or come on, ganon, let's go. Yun, mas mabilis pa siyang mapapalingon kaysa pag tinawag mo siya sa pangalan niya. Number 3 na napansin ko kay Aiden is mahilig siyang mag-line up ng toys. Although sinasabi nila normal lang naman daw yun kahit yung mga ibang bata, ginagawa talaga yung nagla-line up ng toys. Pero kay Aiden kasi minsan hindi lang mga toys kahit na minsan yung bote niya or minsan yung Christmas balls namin, ganyan, or kahit anong bagay ila-line up niya. Tapos gusto niya talaga, straight talaga siya. Ganon, napansin ko sa kanya yun mahilig siya mag-line up ng toys. Tapos, mahilig din siya sa mga long objects. Number 4 na napansin ko sa kanya is yung tantrums niya. Yung unang ko kasi, nagtatantrums din yun, pero hindi ganyan. Hindi ganyan kalala. Kay Aiden kasi, lalo na pag sinabi mo sa kanya na no, or pag hindi niya nakuha yung gusto niya, tantrums na talaga yan. Tapos, hindi naman siya ganun katagal mag-last, pero mga 5-10 minutes. Tapos sobrang lakas niya, na tipong parang nag-stretching, ganyan, nagwawalan, lumiliyad, ganyan siya. Kaya, sanay na rin ako na kahit nasa mall kami, magtatantrums talaga siya kahit na pagtinginan kami, wala akong pakialam. Kasi ang ginagawa namin is, kahit nung hindi pa kami nagpapacheck up, sinasabi ko sa kanila na
kahit mag-tantrums, wag niyong susuyuin, wag aamuin. Hinahayaan ko siya kasi, baka masanay. Baka isipin niya na, okay, para makuha ko yung gusto ko, magta-tantrums ako. Kasi pag nag-tantrums ako, ibibigay nila yung gusto ko. So, ayoko yung isipin niya yung ganun. Kaya, hinahayaan ko siya. Kasi tumatahan din naman tapos tatayo din naman siya. Wala namang napapahama kahit matagal umiyak yung bata So, ayoko masanay kasi siya na nakukuha niya lahat ng gusto niya. So, pag sinabi kong no, no talaga yon. So, hinahayaan ko lang. Kahit na umiyak siya, kahit na mag-tantrum siya, hinahayaan ko lang siya. Hindi ko siya pinapansin. Tapos, ang gagawin niya, mag-stand up siya and then i-hug niya ako. Ganun normally ginagawa ni Aiden. Number 5 nga is yung speech delay niya. Kasi nga, nag-start siya nung magsalita. Siguro more than 2 years old na siya nun Tapos, dati sinasabi niya, mama. Tapos, yung daddy nga, ang tawag niya, iya. Tapos, ayun, nag-start na siya magsabi ng mga car, ng cat, ng duck, fish, yan. Pero more on animals, tsaka mga toys, ang mga sinasabi niya. So, sabi kasi ni Doc, parang sa age niya na 2 years and 7 months, nung nagpa-check up kami, dapat daw is more than 50 words na yung nasasabi niya. Pero, parang nasa 10 or less than 10 lang yung nasasabi niya So, yun. Talagang nag-worry ako nun. Kasi yung kapatid ni Aiden, si Clyde, nung nagsalita siya, actually maaga Tapos, na siya, yung before mag 2 years old pa siya, nagsalita na siya Maaga siya. So, nagtaka ako kay Aiden kasi yung mga milestones ni Aiden, normal naman. Yung pag-upo niya, 6 months, umupo na siya. Nung nag-crawl siya, tapos nung tumayo siya, yung first step niya, by, I think, 10 months or 11 months, nakalakad na siya So, normal. So, kaya nung hinihintay ko na magsalita na siya, parang medyo nag-worry na ako kasi bakit ang tagal? Bakit wala pa siyang nagsasalita? Although, nagbabubbling siya, madami siyang sinasabi na parang Chinese nga, hindi namin siya maintindihan. So, yun, medyo nag-worry na rin ako doon kasi nga wala pa siyang nasasabi na malinaw na salita. Number 6 is, minsan, pag may mga toys si Aiden na medyo shiny, napapansin ko na tinitingnan niya yung toy na yon from the corner of his eyes. Parang patagilid niya tinitingnan. Basta pag shiny, or minsan sa wall, pag merong shiny sa wall, kaya katulad nung sa grocery, di ba yung lagayan ng mga paninda doon? Medyo, kasi siya medyo shiny. So, minsan, pag nag-grocery kami, tinitingnan niya yung yung stand na yon na from the corner of his eyes nga. Which one? Show mommy. TV on? Which one? TV. You want to turn on the TV? Last month, nung na-diagnose si Aiden, nung sinabi ng doctor na meron siyang autism, na pasok siya sa autism spectrum disorder, I think that was the lowest point of my life. Na parang, inisip ko, paano yung anak ko? Parang, can he live a normal life? Yun agad yung naisip ko parang, anong mangyayari sa kanya in the future? Magkakaroon ba siya ng friends? Makakapasok ba siya sa regular or mainstream na school? Magkakaroon ba siya ng work? Yun agad yung worries ko Parang, syempre bilang nanay, iniisip mo yung future na anak mo, kung anong mangyayari. Kasi alam ko, lalo na sa Pinas, na hindi pa naman ganun ka-aware yung mga tao and yung acceptance yun yung iniisip ko lalo na pag nasa public na place kami, tapos biglang mag-tantrum si Aiden. Pero ngayon sanay na ako yung mga tingin ng mga tao. Actually, sa airport, nung pauwi kami, nag-tantrum si Aiden. 2 beses siya actually nag-tantrums. Nung una is yung nandito pa kami sa Dubai Airport.
Kasi wala pa kaming gate number. So, nag-decide ako na magstay muna kami sa lounge. And dun sa lounge, merong play area. Ngayon, so okay, laro-laro siya doon. So, nakapag-dinner pa kami kasi nga nalilibang siya. Tapos, nung meron na kaming gate number, nung in-announce na meron na kaming gate number, so kailangan na naming umalis. Kailangan na namin pumunta doon sa gate para mag-ready for boarding. Ayaw niya. Ayaw niyang umalis doon sa play area. So, ang ginawa ko, pinilit ko siyang umalis. Kinarga ko siya, and then inilabas ko siya. So, nagwala siya. May batang lumapit sa amin. Arabic siya eh. Sabi niya, "Excuse me, do you need help?" Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, "No, thank you. I can manage." Sabi ko ganun. Kasi nga, nakikita niya na buhat-buhat ko si Aiden, tapos nagpupumilit siyang bumaba, and ayun, naglulupasay na siya, ganyan. Tapos, yung second na tantrums niya is pagdating na namin sa Pinas. Kasi naman, hindi ko maintindihan sa immigration sa Terminal 3 kung bakit wala man lang, ano bang tawag doon? Express lane para sa mga senior sana, or para sa mga passengers na may kasamang infants and toddlers, ganyan. Kasi dito sa Dubai, ganun eh. Kapag merong toddler, iba yung iba yung lane na pupuntahan mo, i-guide ka na ng mga airport staff doon. So, wala. Ang haba ng pila, tapos ang init pa, tapos nagugutom na si Aiden, so nagtantrum siya. So, nakiusap ako doon. Actually, malapit na kami doon sa, malapit na kami sa immigration officer nung nagtantrum siya. Siguro pang third na lang kami. Tapos, nakiusap ako doon sa babae doon sa harapan namin na, "Miss, baka naman pwedeng mauna na kami sa'yo kasi nagtatantrums na yung anak ko, gutom na siya, naiinitan na siya," ganyan. So, yun. Thank you sa'yo kasi pinauna mo kami. Tapos sabi nga nila, narinig ko yung may babae na sabi, "Oh, la, kawawa naman." Sabi nga nun. Hindi ko alam kung sa akin sila naawa o kay Aiden sila naawa. Pero, gutom na kasi si Aiden nun. So, ganun siya eh. Pag naggutom na siya, nagtatantrums din siya. So, ayun lang. Ang dami ko yatang sinabi na hindi na connected dun sa... Sorry, napakwento lang ako. So, yun nga. Nung na-diagnose si Aiden, ang dami kong inisip, ang dami kong worries, pero ang inisip ko talaga is, anong kailangan kong gawin para matulungan yung anak ko? Parang ganon. So, kung kailangan mag-therapy, okay, magte-therapy kami. Kung kailangan i-continue sa bahay, kailangan consistent, pati sa bahay, mag-activity siya, nag-activity kami. And, laking pasasalamat ko kasi nandyan yung kapatid ko. Tapos, yung mama ko nandyan para tumulong. And, sobrang thankful ako kasi matyaga yung kapatid ko eh. Matyaga siyang mag-alaga, matyaga siyang magpakain ng bata. And, hindi ko alam gagawin ko kung... Ay, ba't ako naiyak? Kaya medyo parang nababawasan yung worries ko kasi nga, alam ko na nandyan sila para tulungan yung anak ko. Ay, ano ba yan? Ba't ako nagdadrama? So, ginawa ko tong video na to kasi maraming mga mommies ang nagtatanong, nagme-message nga sa akin kung ano yung mga nakita ko kay Aiden. Siguro yung mga mommies kasi na yun, worried din sila. Baka meron din silang nakikita or napapansin sa anak nila. So, ulitin ko lang guys, hindi porket na kakita kayo or may napansin kayo sa anak nyo na katulad ng mga sinabi ko, doesn't mean na may ASD din sila. Mas maganda ipa-check nyo pa rin sila guys para ma-sure nyo, para ma-confirm ng doctor. Mas maganda pa rin kasi na matingnan sila ng professional. So ngayon, 2 weeks na si Aiden na nagte-therapy and meron naman na improvement na. Dati kasi napapaupo namin siya ng mga 1 to 2 minutes lang. At least ngayon, mga 10 minutes na daw sabi ng teacher niya. So, good job anak. And finish na siya nakakapagtapos na siya ng mga activity. Kasi gumawa din yung sister ko, nag-DIY din siya ng mga tokens or mga activity na pwede niyang gawin sa bahay. And okay naman, natatapos naman na niya. Kaya lang minsan din, nahihirapan kasi si Aiden sa transition ng
playtime and work time. So, yun yung kailangan pang i-improve. Kasi pag minsan nagpe-play siya tapos kailangan na ng work time, ano siya, medyo wala namang crying, medyo ano lang, parang nag-iinarte lang, whining, ganyan. So, yun, kailangan matuto siya kung paano mag-adjust from from playtime to work time, ganyan. Minsan, napapatanong pa rin ako kung bakit. Bakit si Aiden? Pero, I know and I trust God na meron siyang dahilan kung bakit nangyayari tong mga to. Kung bakit binigyan si Aiden ng special na power. Kung bakit extraordinary yung anak ko. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung dahilan na yun. But I have faith in God. Ang tagal kong hinintay si Aiden. Ay, yun ba yan? 12 years yung age gap nila ng kuya niya. And pinag-pray ko talaga siya. Pinag-pray namin siya. And thankful ako na ibinigay siya sa amin. I'm sure may dahilan eh. May dahilan kung bakit kami ang ibinigay na magulang niya at kung bakit siya yung ibinigay na anak sa amin. Sobrang mahal na mahal ko siya. Sobrang mahal na mahal ko si Aiden and sobrang sweet niyang bata. And nami-miss ko na siya. Sobrang miss ko na siya pero kailangan ko magtiis. Kasi para sa ikakabuti niya yun eh. Iniisip ko nga na kasi si mama by November pa siya makakauwi. So, napaisip din kami ng asawa ko na isasama ko muna siya pabalik dito, tapos sa November na lang siya umuwi. Kaya lang naisip ko din, sayang yung araw, sayang yung 4 months na sana itinetherapy na niya. Katulad ngayon, at least 2 weeks pa lang meron na siyang improvement. And gusto ko na maagapan agad. Gusto ko na maka-catch up siya agad dun sa sinasabi ni Doc na konti pa lang naman yung hahabulin. So, gusto ko makahabol na siya agad. Kasi, gusto ko na makapasok din siya sa school na, yung mainstream na school, yung regular na school. And, marami akong nabalitaan, marami akong narinig sa mga friends ko na mga cases ng mga bata na may ASD na nakakapasok sila sa regular school. And, yun yung pangarap ko din kay Aiden kasi gusto ko siyang magkaroon ng friends. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga mommies na nagsishare ng stories nila sa akin. Actually, madami din akong natututunan po galing sa inyo. Salamat sa pag-message sa akin. And minsan, pasensya na kung medyo late na ako makapag-reply. Iba kasi yung oras, 4 hours lang naman. Iba yung oras ng Pinas sa oras dito. Actually, hindi lang sa Pinas eh. Kahit sa ibang bansa, sa Amerika, meron din ako mga nakaka-chat. And naging friends ko na rin sila. Thank you sa inyo mga mommies. Thank you sa pagsubaybay ng journey namin ni Aiden. Yun lang guys, yung mga ma-share ko sa inyo na red flags or mga unusual things na nakita ko kay Aiden, na napansin ko kay Aiden. Kung meron pa kayo idadagdag, please comment down below. And kung may mga i-share pa kayo, please comment. And kung gusto nyo ako makachat, follow nyo lang ako sa Instagram or i-message nyo ako sa Facebook. Nasa description box yung link ng Facebook account ko and ng Instagram account ko. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. This is Rona and we are the Uwanes family. Spread love, not hate.